Magandang araw sa iyo. Nandito tayo para pag-usapan ang isang napakahalagang desisyon galing ito sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ito yung GR number 222492, People of the Philippines laban kay XX. Ang pag-uusapin natin, syempre base mismo doon sa official na dokumento sa desisyon ng Korte. Tama, napakahalaga nito. Ang misyon natin ngayon, himayin talaga itong kaso. Isang kaso ito ng qualified rape. Tingnan natin ano ba yung mga pangyayari? Ano yung mga argumento ng bawat panig? At yung pinaka-importante siguro, yung mga legal na basehan. Yung mga doktrina na ginamit ng korte para sa pinal nilang hatol. Oo, kasi maselan talaga itong usapin na to eh. Makikita mo dito kung gaano kabigat ang testimonya sa loob ng ating justice system. Sige, simulan na nating himayin ito. Sige. Okay, so ang ugat nitong kaso, ang paratang ay panggagahasa, ang akusado si XX sa sarili niyang anak na si AA. Grabe. At minor de edad pa yung biktima noon? Oo, 13 years old lang siya nung nangyari daw yung insidente. Ako'y, kailan ka ulit yun? Ang espesipikong insidente na naging sentro ng kaso, nangyari umano ito nung madaling araw ng August 19, 2009, sa bahay nila mismo sa Quezon City. Okay. At mahalaga rin sigurong malaman mo na bago pa ito makarating sa Korte Suprema, dumaan na to sa mabababang hukuman. Tama. Nahatulan na si XXX ng Regional Trial Court, yung RTC. Oo. Tapos, kinatigan pa ng Court of Appeals, yung CA. So, dalawang korte na yung nagsabing may sala siya, base sa ebidensya. At pareho silang naniwala dun sa salaysay ni AAA nung biktima. Yung ang pinaka-crucial dito yung testimonya niya. Ayon nga sa prosekusyon, si AAA mismo nagbigay siya ng detalyadong testimonya. Paano raw nangyari? Inilarawan niya, paano raw siya hinarangan ng paa ng ama niya, tapos hinila siya papunta sa higaan nito. Kahit nagmamakaawa siya, Oo, pinilit daw siyang hubaran kahit nagmamakaawa siyang tumigil. At pagkatapos doon na raw nangyari yung panghahalay. sa loob lang ng bahay nila. Oo, at ang kwento pa, maliit lang daw yung bahay nila, iisang kwarto lang. Tapos habang nangyayari yon, natutulog lang daw malapit sa kanila yung isa pa niyang kapatid. Grabe yung sitwasyon. Ang hirap isipin. Talaga. Pagkatapos daw nung insidente, umalis agad siya ng bahay. Nagsumbong muna sa kaibigan. Hindi agad sa authority. Hindi agad. Sa kaibigan muna. Tapos kalaunan, kasama na yung nanay niya, nagsumbong na sila sa mga opisyal ng barangay. At nagpa-medical din siya. Oo, importante yon. Agad din siyang sumali-alim sa medical examination. Dito talaga, naging napakatibay yung testimonyo ng bata. Ito yung, kumbaga, core evidence nung prosekusyon. At sinuportahan pa, 'di ba, nung resulta ng medical exam. Oo. May nakita kasing deep-healed lacerations daw. Ito yung indikasyon ng tinatawag na blunt penetrating trauma. Ano yung ibig sabihin noon, yung blunt penetrating trauma? Parang pinsala na dulot ng pagpasok ng isang bagay na hindi matulis. So ang punto dito, pinapatibay nito yung sinabi ni AA tungkol sa penile penetration. Yung pagpasok ng ari ng ama sa ari niya. Kahit hindi niya mismong nakita. Kasi yun yata yung isang argument, 'di ba? Oo, yun yung isang kino-question. Pero sabi ng korte, sapat na raw yung paglalarawan niya. Yung sinabi niyang, inilalagay po niya yung ari niya sa ari ko, tapos naramdaman niyang sakit. So sapat na yun para mapatunayan yung penetration. Oo. At sakan, idiniin din ng korte. Bakit naman, mag-iimbento ang isang anak ng ganito kabigat na krimen laban sa sarili niyang ama kung hindi totoo? Malaking bagay yon. May punto. Sa kabilang banda naman, syempre yung depensa ni XXX. Ano ang sinabi niya? Itinanggi niya lahat, denial. Tapos, ang depensa niya yung tinatawag na alibi. Alibi. Ibig sabihin, wala daw siya doon nung oras na yon. Tama? Nasa trabaho raw siya sa Mega World nung madaling araw na yon. Mga alas 7 na raw siya ng umaga umuri. Pero may naipakita ba siyang ebidensya para suportahan yon? Katibayan? Ayun yung problema sa depensa niya. Wala siyang ibang naipakitang ebidensya maliban sa sarili niyang salaysay. Sariling testimonya lang niya. Okay. So salita niya laban sa salita ng anak niya na may suporta ng medical evidence. Eksakto. At sa batas kasi natin,
Ang denial at alibi tinuturing niyan na pinakamahihinang depensa, lalo na kapag mayroong positibo at klarong pagkilala mula sa biktima. Gaya ng nangyari dito, malinaw na tinuro siya ng anak niya. Oo. Tapos, dito na papasok yung isa pang mahalagang doktrina na ginamit ng Korte Suprema sa kasong to, yung konsepto ng moral ascendancy. Moral ascendancy. Ano yun? Paliwanag ng korte, lalo na sa mga kaso ng incestuous rape, yung panggagahasa sa loob ng pamilya, yung impluensya, yung kapangyarihan o yung moral ascendancy ng magulang sa anak, lalo na ng ama, ay sapat na yun para mapasunod yung anak. Kahit walang direktang pananakot o physical force. Oo, kahit walang pisikal na dahas o yung explicit na threat, yung mismong relasyon nila, yung pagiging ama niya, yun na yung nagbibigay ng pressure, ng takot o ng kapangyarihan sa bata. So, yung argumento na hindi nanlaban yung bata o hindi humingi ng tulong. Hindi yun nangangahulugan na pumayag siya. Yan ang sinabi ng korte. Sa ganitong sitwasyon, yung impluensya ng ama, yun ang pumalit sa karahasan o pananakot. May sinabi bang specific phrase yung korte tungkol diyan? Meron. Sabi mismo sa desisyon, moral influence or ascendancy takes the place of violence or intimidation. Malinaw yun. Wow! Napaka-importante nga, lalo na sa mga kaso ng pang-aabuso sa pamilya. Talaga? Ito yung nagpapakita na tinitingnan ng batas yung power dynamics sa loob ng pamilya. Okay, so matapos pag-aralan lahat ng ebidensya at argumento, ano ang naging pinal na hatol ng Korte Suprema? Pinagtibay nila yung hatol ng Court of Appeals. Guilty. Guilty si XX sa krimen na qualified rape. Bakit qualified ulit? Qualified siya kasi, una, menor de edad yung biktima, 13 years old. Pangalawa, at napaka-importante, yung relasyon nila, magama sila. At ano ang parusa para sa qualified rape? Reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo. At may posibilidad ba ng parole? Dahil sa Republic Act 9346 na nag-abolish ng death penalty pero nagtanggal din ng parole para sa mga heinous crimes na naparusahan ng reclusion perpetua, wala siyang posibilidad ng parole. So, habang buhay talaga siyang makukulong. Bukod sa kulong, may iba pa bang ipinataw sa kanya? Yung mga danyos. Meron. Actually, itinaas pa nga ng Korte Suprema yung halaga ng danyos na dapat niyang ibayad kay AAA. Magkano na? Yung civil indemnity, moral damages, at exemplary damages, ginawang tig 100,000 bawat isa. Mas mataas kaysa sa naunang hatol ng CA. Oo, yung sa CA yata 75,000 each lang. Itinaas ito ng Korte Suprema base na rin sa mga kasalukuyang pamantayan sa jurisprudence. May binanggit silang kaso, People versus Jugueta, na nagset ng standard para sa mga danyos sa ganitong mga krimen. Ah, okay. So, 100,000 pesos para sa civil indemnity, 100,000 sa moral damages, at 100,000 sa exemplary damages. Tama. Malaking bagay din yan para sa biktima kahit papano. Oo naman. So, kung ibubuod natin, ano yung mga pinakamahalagang aral o takeaways na makukuha mo mula sa kasong ito? Siguro una, yung bigat ng testimonya ng biktima, lalo na kung menor de edad at sa kasong tulad nito, incestuous rape. Kapag klaro, detalyado at consistent yung salaysay at sinusuportahan pa ng ibang ebidensya tulad ng medical findings, napakalakas niyan sa korte. Pangalawa, yung doktrina ng moral ascendancy. Mahalaga itong maintindihan na yung impluensa at kapangyarihan sa loob ng pamilya ay kinikilala ng batas bilang isang paraan ng pamimilit o pananakot kapalit ng pisikal na dahas. Oo. Ipinapakita rin ng kasong ito kung gaano kasinop, gaano kadetalyado ang pagsusuri ng korte. Tinitimbang talaga nila lahat yung salaysay ng biktima, yung medical evidence, laban doon sa depensa ng akusado na dito ay denial at alibi lang. At pinapakita rin ito na hindi basta-basta matitinag ng simpleng pagtanggi o alibay ang isang malinaw at kapanipaniwalang testimonya, lalo na kung may corroborating evidence. Tama. Mahalagang mapag-aralan ng mga ganitong kaso para maintindihan natin kung paano gumagana ang ating sistema. At bilang panghuli siguro, iiwan namin sa iyo, sa ating tagapakinig, ang isang tanong na maaring pag-isipan. Ano yon?
Sa mga sitwasyong na ganito, na ang sangkot ay pamilya at madalas ang labanan ay salaysay laban sa salaysay, paano kaya masisiguro ng ating sistema ng hustisya na napoprotektahan natin ang mga karapatan ng biktima, pero at the same time, nananatili pa ring patas sa taong inaakusahan? Magandang tanong yan. Isang bagay na patuloy na hinaharap at binabalanse ng ating mga korte at ng batas. Isang bagay na mahalagang pag-isipan nating lahat. Marami salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsusuring ito.